Ano sa palagay mo ang pinakamalaking hamon sa buhay mo noon? Nung pagkamatay ng mother namin. Kasi yun yung ano eh, sumabog na kami, nagkahiwa-hiwalay na kami. Nag-hold on kami for at least mga 8 to 10 months na magkakasama. Ang ginawa ng father ko, pinapaupahan niya yung sa mga nagtatrabaho sa beer house ng mga babae, yung ilang rooms namin na sa taas. So doon na lang kami sa baba natutulog. Doon sa taas yung mga nagtatrabaho sa beer house. So, nagkahiwalay-hiwalay kayo magkakapatid? Nagkahiwalay kami siguro yung after 10 months. So, dinecide ng father ko makitira muna doon sa Mandaluyong. Kasama yung si Eric tsaka si Jolly, yung younger brothers ko. Tapos, yung mas mabata sa akin si Rasmon, humiwalay na rin siya. So, kanino ka naiwan? Wala. Ako. Nagsumama ako sa mga friends ko na pareho ko rin. Nagala rin. Hinanap yung buhay sa kalye. Una pa, bote-bote dyaryo. Then, pag merong sa akin, nagrekomenda na, uy, may open na trabaho doon sa pier. Maglilinis ng ganito, mag-aayos ng yung mga retaso ng bakal. So, pupunta kami. So, kahit na 8 anong pesos a trabaho, day. Oh, pinasukan mo any job So, sa kahit pa paano kumikita ka din noon, no? 8 pesos. Ano yun eh? Twice a week. So, there are times, may mga araw na minsan, sa 3 araw, di ako makain talaga. Walang kain. So, kung kumita lang ako, saka lang ako makain. Tapos yung kain ko nun, miswal lang yun, yung sa lang namin. Anong pakiramdam ng isang tao, isang Arnel Pineda, nung mga araw na yon? Parang, did you feel abandoned? O hindi mo lang talaga iniisip? Iniisip mo lang kailangan mo lang mabuhay? Hindi. Nung time na yun, grade bata ako, parang excited pa ako na nagkaroon ako ng freedom. Na nakakagala ko, may sariling oras ako, walang magbabawal sa akin kung kailan ako uuwi or kailan ako matutulog. So, hindi ka naawa sa sarili mo? Nagtataka lang ako na parang ang hirap palang mabuhay, parang gano'n, parang hinahanap ko. Sabi ko, kailan kaya ako makakahanap ng trabaho na regular para naman mapaaral ko yung sarili ko? Ganun lang lagi. So, para ang lagi ko nilalagay sa isip ko, sana makahanap ako ng trabaho. Yun ang prayer ko. Para makaipon ako, para mapag-aral ko yung sarili ko. And all those times, yung pananampalataya mo sa Diyos, matatag? Or were you too young? Nawala siya noon eh. Hindi ako masyadong naging paladasal na noon eh. Naging paladasal lang ako nung hindi pa nagkakasakit yung nanay ko. Siya yung talagang napaka-religious niya eh. Sinasama niya ako sa Baclaran. Lumalakad kami paluhod, magmula doon sa door ng Baclaran Church hanggang doon sa altar. Nilalakad namin. Nagtataka ako, ba't namin ito ginagawa? Sabi ko, sakit-sakit sa tuhod. Napaka ng nanay ko, napaka-stricta, tapos matapang. Kailangan sumunod lang ako sa kanya. Yun ang niya. Yun ang parang niya sa akin, disiplina niya sa akin. What is the one thing you miss about your mother? Pag kumakanta kami, kasi lalo na sa hapon, inaantok sila. Pero kailangan pa rin nila siyempre magtrabaho kasi meron silang quota para kitain for today, like today. Kailangan may kitain sila para yung ulam namin ayos, yung baon namin for bukas, settled lahat. So, yung pagkanta namin, dalawa sabay. Pag tinatawag niya ako, yung parang magpapagising siya, sasabayan namin kung ano yung tumutugtog sa radyo.